Hello mga believers, this is your mentor Billy De La Fuente and andito tayo ngayon sa isang vlog training para sa inyo. So if this is your first time, please don't forget to subscribe and follow this channel. This channel is hindi lang siya entertainment. This training channel is about personal development and kung interesado ka na i-maximize yung buhay mo na meron ka, ito yung channel na para sa'yo. Sabi nga natin, di ba, isa lang buhay meron ka. Sa 1 million, di ba, tanggalin mo yung 0, 100,000 na siya. Pag yung 100,000, tanggalin mo yung isang 0, di ba, 10,000 na siya. Ang point ko lang ito, dun sa 1 million, tanggalin mo yung 1, wala na siyang value. So ikaw, para sa'yo, yung value ba na gusto mo, pang 1 million, pang 100,000, 10,000, or mas importante sa iyo yung isa. Ano yung 1 na yon? Yung buhay na meron ka. So para mas ma-maximize mo, pag-uusapan natin right now, is about time management. Okay? So, when we talk about time management, sa panahon ngayon, sabi nga nila, yung time daw dapat hindi na mina-manage. Kaya lang, pag hindi mo inaalagaan yung oras, hindi ka aware, hindi ka intentional, itong oras na to, napakabilis lumipas yan. So, if I were you, pakinggan mo to and don't forget to subscribe. And kapag meron kang questions, comment away, di ba? Kung meron ka kilala ng mga tao na kailangan mapanood to, share this, okay? Itong video to, hindi lang para sa mga employees, mga negosyante, pwede rin sa mga estudyante at pwede rin to sa mga millennials, okay? So, game na kayo? Okay, game. So, when we talk about time management, okay, importante, first thing na dapat meron kang goal. Okay? So yung goal mo na yan, ito kasi yung may papupuntahan ka di ba? Dapat may papuntahan ka. Dapat may end result ka. Kasi kung i-manage mo lang yung time mo nang wala kang goal, di ba? Medyo mahirap yon. Bakit? Para kang may tina-target na walang target. Di ba? So imagine may baril ka, tapos nagpapaputok ko lang kung saan-saan. Delikado yun kasi baka may tamaan kang iba. Swerte ko na lang kung may natamaan kang target. Pero mas maganda, parang sa sakto, itong 2019, ma-maximize mo yung 2019 mo kasi meron kang goal. So ano yung mga goals na yan? Okay, may 4 na goal. Okay? Number 1, ayan, personal goals. Okay, G na? Okay. Personal goals. Next, financial goals. Okay? So, after naman yan, okay, syempre, aanuin mo yung marami kang pera, okay naman yung pang personal goals mo, pero wala ka namang kasama. Relationship goals. And last but not the least, di ba, dapat meron ka ring spiritual goals. So, itong 4 na to, okay, ito yung magdedetermine ng success na gusto mo. Okay? So, yung totality. Kasi yung iba, success equals money. Diba? Success equals results. Hindi naman palaging ganun. Pwede naman yung success mo about health. So, health, pasok dyan, personal. So, personal development, gusto mong mag-aral ng ibang language, gusto mong, kumbaga, baka matuto ka ng isang bagong skill, gusto mong maging speaker, gusto mong maging vlogger, gusto mong maging blogger, or writer, gusto mong maging book author, ito, personal. Financial, ito naman yung sa business. So, magtayo ng business. Gusto mong career, okay, ito, okay. Pag relationship naman, of course, sa family mo, loved ones, di ba? Or yung mga tinatawag na mga kaibigan natin na nagiging kapamilya na rin natin o kapuso, di ba? Kailangan natin yan. And last, itong spiritual goals, of course, marami tayong nababalitaan na kompleto naman sila lahat, pero bakit they feel incomplete pa din? Kasi, of course, may hole di ba? Yung spiritual, yung faith natin. So, importante to na itong 4 na to, natatouch base natin. Ito ngayon yung gagamitin mo na goals para ma-maximize mo yung oras mo, yung time mo. Kaya nga time management. Kaya itong 4 na to, yan, ito,
Okay? Pag titignan mo yung logo, yung logo na yan na makikita mo dyan, okay? Yung kulay white na yan na nandito, makikita mo, merong 4 yan, no? Maliliit na planeta. Okay? So, yung mga planets na yan sinisimbolize. Ito yung mga iniikutan ng buhay ko. Okay? Ito yung storya ko, ito yung journey ko, na lahat yan, as much as I can, kailangan, no, natatouch base ko yan, kailangan may na-hit, kailangan may nag-grow. No? Of course, in any order, minsan I prioritize this, minsan this one, no, minsan this one. Depende sa need ko at depende sa oras, sa panahon na yon. Okay? So, next step. Ngayon naman, okay, na may goal ka na, kailangan itong goal mo na yan, dapat meron kang deadline. Okay? Deadline. Ayun. So, bakit? Kasi syempre, kapag wala kang deadline, hindi ka mapupush. Okay? Dahil nga itong time is napakabilis. Okay? Parang super fast. Diba? Super fast. Na magulat ka na lang, 2020 na. Magulat ka na lang, 2040 na. Magulat ka na lang, deads ka na. Diba? So, kakantayin mo na lang din yung Once I Was 7 years old, di ba? Na magre-reminisce ka na lang na yung oras na sinayang mo. Di ba? So, if I were you, no, have a deadline sa mga goals na meron ka. Okay? Ngayon, pagka naka-deadline ka na, yung unang diskarte dyan, ito. Yung oras na ibibigay mo doon sa 4 na pinakita ko kanina, okay, hindi naman kailangang pantay-pantay na oras yung binibigay mo. Okay? For example, 'di ba? Kanina, sabi ko nga, yung personal goals, okay? Yung financial goals mo, okay? And then yung relationship goals mo, and then yung spiritual goals mo. So hindi naman kailangan yan na tigta 25% lahat 'yan. Okay? Yan. Hindi kailangan 25% lahat 'yan. Okay? Kasi napaka-imposible nun. No? Kapag ginawa mo yung ganyan, baka hindi ka na rin nag-e-enjoy. Sa buhay, dapat nag-e-enjoy ka. So, paano yung diskarte dyan? Sa akin, no, pwede mong gawin, kunwari, personal mo goals this year, eto 50% ng oras mo dito mo ibibigay. Pero, kunwari dito, financial goals, 40%, tas ito, tig 5%. Sa ngayon, ganyan yung transfer mo ng, pag parte-parte mo ng oras. Pero, 'di ba? Pwede naman yan next year, no? Imbis sa 2019, 2020, pwede naman ang gawin mo, ito naman yung financial goals naman yung 50%. Tapos yung the rest, hinati mo naman sa 3. Alam mo, importante, ito, yung quality ng oras na ibibigay mo. Anong malaking example niyan? Relationship goals, 'di ba? Sa mga anak mo, okay? Pagpalagay natin na ang binigay mo lang sa kanila na oras is, let's say, 1 hour a day. Pero make sure na yung 1 hour na yon, okay, quality. Sabihin, yung cellphone mo, dapat, hindi mo yan hawak, 'di ba? Tapos, nag-engage ka. Hindi lumilipad yung utak mo, makipaglaro ka, 'di ba? Or, mag-usap kayo, magkwentuhan kayo, do something na activity na kayong dalawa is naka-engage and connected sa bawat isa. So, yun yung sinasabi kong quality time, 'di ba? So, pero ito, bago ko ituro sa inyo kung paano ba talaga i-plot, no, yung gagawin mo for 2019, okay? Ito muna yung gusto kong i-share sa inyong isa pa na dapat meron ka. Hashtag, okay, mindset shift. Okay? Ano ba tong mindset shift na to? Palagi naman natin to naririnig eh. Sa YouTube, sa internet, sa lahat, di ba? Na dapat daw yung mindset shift. Ano ba yan? Pag sinabing mindset shift, ito yung kailangan, yung utak mo, no? Ito yung kailangan mong unang ayusin. Okay? Ito yung magde-determine kung magiging successful ka o hindi. Ito yung magbibigay gasolina sa'yo kung magagawa mo ba o mahihit mo ba yung goal mo o hindi. Okay? Bakit? Example lang. Ba't ba ako gigising ng maaga? No? Bakit ba ako kailangan mag-training? Bakit ba ako kailangan magbasa ng libro? Nakakatamad.
Ayoko niyang mga ganyan. Or, limited lang kasi resources ko. 'Di ba? So, ibig sabihin, wala kang tamang mindset. So, anong kailangan gawin? Mag-shift ka na. Okay? Paano mo i-shift? Okay? From wrong mindset to the right mindset. Okay? So, yung shift mo niyan, okay, kailangan magkaroon ka muna ng isang goal na sa tingin ko, ito yung magbibigay purpose sa'yo kung bakit ka gigising sa umaga. Kung bakit mo gagawin yung dapat mong gawin. Huwag kang makigol sa iba. No? Yung nakita mo lang, uy, maganda to, pero sabi mo para sa pamilya mo, pero hindi mo naman talaga tatrabahuhin, hindi ka naman talaga mag-grow, hindi para sa pamilya mo yun. Maghanap ka nung trip mo, kumbaga salitang ano na to, no? Kalya na, ano yung trip mo na talagang kapag ito nakita mo, gigising ka sa umaga, excited ka. Sa gabi naman, pag yun ang pinag-uusapan, hindi ka makakatulog. Ano yung nakakapagpa-excite sa'yo? Ano yun yung kapag yung goal na yun na pinag-uusapan natin, it triggers, no? An excitement feeling, no? Ano yung trip mo na parang pag ito, literal trip na trip ko talaga to, na kahit hindi trip ng iba, wala kang pakialam. Okay? Kasi pag yun ang nakuha mo, eto na. Yun ang gagamitin mo ngayon para yung mindset mo mabago. Para lahat ng mga maling mindset, no, na nagpapabagal sa'yo, kaya hindi mo na-hit yung success na gusto mo, is matanggal mo na. Para yung right mindset, makuha mo. Okay? Okay ba yan? So, example. Yan, nakikita nyo ngayon, di ba? Dito. Oh. Itong pagbabasa ng libro, di ba? Sino magkakala na ako dati, di ba, magbabasa ng ganitong kadami books. Pero ngayon, imagine niyo, sobrang ginugol ko talaga at talagang pinupush yung sarili ko na makabasa ng 1 book a week. Mahirap kaya yun? Like ito, diba, 21-day weight loss kickstart. Imagine mo yun, sa dami na mabubunot ko, diba? Ito pa yung nabunot ko talaga. Pero, ang point ko lang, sa akin, bilang isang tamad magbasa, paano ko na-push? Kasi meron akong mga goal na gusto kong makuha, and nung na-realize ko na yung pagbabasa ng libro is yung way para magkaroon ako ng mindset shift, okay? Or magkaroon ako ng personal development, or magkaroon ako ng advantage towards dun sa goals na gusto kong makuha, okay? Or sa mga competitors ko, edi, kaya ako nagbabasa na ngayon. Diba? So, with the right mindset, okay, na meron ka kasing goal and deep why, kung ano man, yung trip mo, no, kung anong gusto natin tawagin, yun yung magpapabago sa mindset mo. Pag nabago yung mindset mo, ang next na mababago niyan, eto na, yung actions mo. Pag yung actions mo na bago, nagtuloy-tuloy yan, anong next na maayos? Yung habits mo. Okay? Kapag ito naging habit mo na maging successful, masipag, yung mga mindset, no, na nagpapaayos yan, ay nako, you're on your way. Okay? So, mindset shift. Okay, next! Ika nga, no, ng friend kong si Jericho Arceo, ching! Subscribe! So, don't forget to subscribe to my channel if you are liking or if you're loving this content and if you're digesting it and sobrang dami mo natutunan, don't hesitate to click and subscribe to the subscribe button and of course, turn on your notifications. So, paano na ngayon yung time management na sinasabi ko? Ganito yung diskarte. Una, ang gagawin mo, di syempre, may goals ka na. Next yan, ipa-plot mo na siya. Una, per month. Okay? Lahat ng goals na gusto mong ma-achieve, kung kailan yung deadline at kung ano yung gagawin mo para ma-achieve yun, ilalagay mo na ngayon yan per month. Okay? Pag nalagay mo na per month, ilalagay mo naman ngayon, ipa-plot mo yung mga gagawin mo, okay, per week. Okay? Week 1, 2, 3, 4. Ganito naman gagawin mo next, per day. Okay? So, kunwari, gusto mo, Tuesday, magbasa ka ng book. Or, kunwari, may asawa ka na, di ba? Gusto mo naman, Friday, di day mo para sa asawa. Or, let's say, sa girlfriend mo, di ba? Or, let's say, day mo para sa mga barkada. No? So, hindi siya yung gagawin mong araw-araw barkada na lang. No? Ilalagyan mo siya ng time. Okay? Pero ito yung pinaka-importante dito.
After ng per day, isulat mo na ngayon sa calendar mo yung per hour. Okay? So, ang winner dito, naka-intentional ka. Ibig sabihin, naka-track lahat. Ibig sabihin ito yung calendar blocking na tinatawag. Na hindi ka lang yes ng yes. Okay? Sa lahat. Kasi syempre sa umpisa, di ba, yes ka talaga ng yes. No? Pero, tandaan mo, ganito yung mindset niyan. If you say yes to something, no, you are saying no to something else. Gets nyo? So, if may opportunity kang ginrab, of course, merong opportunity mawala. Example lang. Isang malupit na example. Kunwari, wala kang ginawa. Nag-yes ka na wala kang gagawin. Yes? Gets? Ano yung nag-no? Ano naman yung opportunity doon? The missed opportunity. Dahil nga wala kang ginagawa, yung opportunity na dapat nasa iyo at nakuha mo, napunta sa iba. Kasi nga, nag-yes ka sa, yun nga, pag Netflix, pag TV, pag tambay, chill lang, di ba? Okay naman yung magpahinga pero wag ka magpahinga ng isang buong buwan o isang taon, di ba? So, kung papahinga ka, 1 or 2 hours, tas hataw ka na agad. Sabi nga, nung mentor ko, di ba, si Sir Francis Kong, sabi niya, na ang buhay, di ba, is hindi sprint, okay? Hindi rin marathon. It's actually a combination of both. Ano yung sabihin? Na kapag bata ka pa, di ba, kaya mo, humataw ka, trumabaho ka, tumakbo ka ng 90 kilometers o 100 kilometers per hour, niraratrat mo yan. Nung nahit mo yung goals mo, no, medyo mag-slow down ka ng onte kasi kailangan mo magpahinga. Para naman di ka ma-burnout, ika nga. Di ba? Kasi nakapahinga ka na, pero tumatakbo, gumagalaw ka pa rin. Doon mo ngayon i-sprint ulit. So, sprint, sprint, marathon. Di ba? So, kung ganyan, continuous kang nag-grow. Continuous kang nag-move forward. Kasi iba, anong nangyari? Hataw-hataw, sprint, hinto. 'Di ba? Tanggal yung momentum. Ang hirap kaya nun maibalik. 'Di ba? So, ito pag nasulat mo na 'yan, ganito yung diskarte nito. Okay? Actually, pati breakfast mo, pati yung breakfast, okay? Lunch, no? And then dinner, lahat yan isusulat mo. So ako, nilagay ko na yan yung una ko pag per hour. So, kunwari, ito 12 noon. Ito, dinner ko 7. Ito, breakfast ko 8. Tapos, in between, per hour ko isusulat. So, kunwari, 8 to 9. So, dito, 9 to 10. Yan naman yung gym ko. Okay? Tapos, 10 to 11. O yan, yan naman yung pagbabasa ka ng libro. So, kung per hour na ilalagay ko dyan, makikita ko na kaagad yung bungi. Yun yung mga bagay na magpapagrow at makakatulong sa'yo para ma-reach mo yung goals mo. Okay? Kasi kailangan mo maintindihan na hindi mo lahat talaga pwedeng makuha. No? May kailangan ka i-sacrifice para makuha mo yung iba. 'Di ba? So, pala yung sinasabi, parang dito kung ako, 'di ba nakahawak ako dito, tapos gusto ko makaabot 'yon, 'di ba? Kahit anong pilit ko, onting-onti na lang, pero hangga't hindi ako bibitaw dito, hindi ko mai-hit tong goals ko. Okay? So, ganun din yon. Bukod dito, sa strategy na to, ito naman yung isa pa. Marami nagtatanong, pagdating sa time management, paano naman daw, yung tipong sinasabi nga nung isang vlog na ginawa namin na yung mga bagay na even if you don't get paid, 'di ba? Magagawa mo as long as you love it. Tama? Pero, ito yung kadikit niyan. Kaya dapat pinanonood nyo yung vlog, simulan nyo na mag-vlog marathon dito sa Believers Channel, Ito yung gusto kong i-share na idagdag doon. Na, paano to? Kailangan mong kumita. Tama? Alam nga namang i-goal mo na lang yung passion mo na you don't get paid. And of course, your passion, minsan, kadalasan, di ka talaga mababayaran. Tama? So, paano mo gagawin? Ito yung strategy dyan. Okay? Ang strategy, ito. From 8 a.m. to 5 p.m., okay? Yan yung career mo. Career or business. Ito, dito ka kukuha ng pera. Dito ka kukuha ng experience. Dito ka kukuha ng network. Okay? Business o career. Okay? Pagkatapos yan, syempre, from 7 p.m. to 1 a.m. Okay? So, eto naman yung, dyan naman yung passion mo. Diyan naman yung mga gusto mong gawin, na gusto mong magsulat, gusto mong mag-vlog, gusto mong mag-video, gusto mong mag-picture. Okay? Ito yung passion mo.
Okay, ano naman yung 2 hours? Sabi, syempre, kailangan mo kumain, kailangan mo magpahinga, di ba? Pero ang point ko lang ito, yung iba kasi yung ginagawa nila, ito kaagad, whole day kaagad. Pwede mo naman siyang pagsabayin with the time management. Kaysa sa yung ito, if pinanonood mo to right now, di ba? Tas wala kang calendar, or hindi mo ginagawa to, pinaplot to, tapos nalungkot ka, huwag kang malungkot. Okay lang yan, di ba? Ako rin naman, di ko rin naman alam to eh. Nalaman ko lang din naman sa iba. Nung in-apply ko sa sarili ko, aba, gumana, di ba? Di ngayon, sinishare ko na sa inyo. Para pala yung sasabi na, oo, di tayo pantay-pantay ng trabaho, di tayo pantay-pantay na resources, di ba? Pero alam mo, pwede tayo magkapantay-pantay na resulta kung willing kang gawin yung ginagawa ko o yung nagawa ng iba. Sa mga nanonood ngayon na may asawa na, kailangan maglagay ka na rin ng wife's day, di ba? Yung araw mo para sa misis mo, no? Para naman hindi sobrang busy ka. Tapos ikaw din, time no unwind din. Merong ganun, dapat meron ka ring time para sa sarili mo. So ako, meron akong gym 4 to 5 times a week. 1 hour, I do my workout. After that, nagpe-prep na ako, no? Para sa isang buong araw ko. And syempre, maglalagay ka din ng mga buffer. Yung buffer, para just in case may malit, di ba? Or let's say, ako, ginagawa ko, meron ako mga setup na mga meetings and appointments, no? Sa isang lugar, mini-meet ko ngayon yung meeting A, okay? Person A. Tapos, after 2 hours, person B. After 2 hours, person C. So, sa isang lugar lang ako nakastay put, ano nangyayari? Nakasave ako ng oras. Tapos mas marami ako nagagawa kasi hindi ako travel kung saan-saan. Importante na marami kang reminders. Okay, anong reminders? Hindi lang sa cellphone. Kasi iba nakabase sila sa telepono. Kailangan yung pag-cellphone mo, may oras din. Kasi kapag yung sa cellphone, maugulat ka na lang, no? Ano yan success killer din yan, no? Bukod sa success provider yan, pwedeng maging success killer yan. Bakit? Pag hindi mo inorasan yung sarili mo, nagulat ka na lang, naka 6 hours ka na. Nanonood ka pa ng vlog ko, di ba? Di umabot ka na ng 2 to 3 hours kasi kada vlog na nakita mo, dami mo natutunan, na-interest ka, nag-enjoy ka, na-entertain ka, di ba? So, buti sana kung puro personal development. Paano kung let's say, wala lang, di ba? Nakita mo yung pusa, di ba? Gumaganon. Or cute na kung ano-ano. Hanggang sa, nagulat ka na lang na, 3 a.m. na, 4 a.m. na. Maraming mga tao ngayon na decrease yung health nila kasi hindi na sila natutulog. Kasi hindi sila nakakapagpahinga. Di ba? Sabi nga nung trainer ko, sabi niya, kailangan huwag mong kakalimutan na mag-rest. Kasi kung puro ka cardio, kung puro ka burn ng mga fats, 'di ba? Talagang mag-shrink yung dito mo. Pag hindi ka nagpapahinga, mukhang hagardo, 'di ba? Hagardo Versosa. So, para hindi ka magmukhang haggard, okay? Kailangan mag-rest, drink lots of water, at the same time eat yung mga healthy. Napaka-importante sa akin itong ganitong strategy. Pag nakita niyo yung calendar ko, lahat ninonote ko doon, lahat naka per ora, naka per week, tapos naka per month. Tapos, meron akong tinatawag, di ba, tinuro ko na to dati, yung mile markers, yung may check and balance ako, nung ilan na ba yung na-achieve ko sa isang buwan. Okay? Maghanap ka ng mga taong successful, lahat sila, ino-organize nila yung oras nila. Bakit? Kasi ito yung kailangan nyo isipin. We only have 24 hours. Pantay-pantay tayo ginawa ng Diyos na may 24 hours. Pero it's up to us kung paano natin i-maximize yung 24 hours na yan. 'Di ba? And yung 24 hours na yan, try mong orasan yung sarili mo. Kasi whether you like it or not, you can never save time. 'Di ba? You can just spend it. Pero yun nga you need to, like money, you need to spend it wisely. 'Di ba? Sa mga bagay na will matter. And ang makakapagsabi na naman yan kung ano yung priority at will matter, no? Is ikaw. Ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nag-aaral, ikaw yung tipong gusto mong baguhin yung sarili mo. And last pala, na gusto ko sabihin sa'yo na congratulations, you're on your way. Kasi bakit? Hindi naman lahat ng tao gusto ng ganito. No? Pero yun nga yung sasabi, maraming tao gusto nila yung malaking resulta, pero ayaw naman nilang gawin yung mga malalaking bagay. 'Di ba? Na dapat gawin. So, congratulations. With that, this is your mentor, Billy De La Fuente. No? Before I sign off, don't forget to subscribe. Help me reach my first 100,000 subscribers and comment and share this video. Maraming salamat. Good night, Happy New Year, and God bless. See you.